Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, nandito naman po tayo upang ipagpatuloy ang ating pag-aaral patungkol sa ating pananampalataya, at ito ay ikadalawamput aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ang aking tatalakayin ngayon, mga kapatid sa Islam, at ito ang aking huling tatalakayin, ito po ay patungkol sa alituntunin ng pagsasagawa ng i'tikaf at ang mga kaasalan nito. Ang i'tikaf, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay nangangahulugan ng pananatili sa masjid. Ito po ay nangangahulugan ng pananatili sa loob ng masjid at pagsakripisyo. Upang mas mapalapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at paghahangad ng gantimpala mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang i'tikaf o ang pananatili sa loob ng masjid, ito po ay hindi obligado. Ito po ay hindi obligado, bagkus ito ay isa sa mga voluntaryong gawaing lamang. Ayon sa hadis ni Ibnu Umar, kalugdan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashri al-awakhir min Ramadan. Ayon kay Ibnu Umar, kalugdan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagawa siya ng i'tikaf sa huling 10 araw sa buwan mula sa buwan ng Ramadan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang i'tikaf ay siyang sa mga voluntaryong gawain na kung saan ay ipinapahintulot sa atin ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pagsasagawa ng i'tikaf, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay may kaasalan na dapat natin ito malaman. Una, mga kapatid sa Islam, ay ang pagkaroon ng dalisay na taos puso, na taos puso ito para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at paghahangad ng gantimpala mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At pangalawa ay ang pag-unawa sa wisdom o karunungan ng pagsasagawa ng i'tikaf, na kung saan ito po ay pagtigil o paghinto mula sa mga makamundong gawain upang mag-alay lamang sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid sa Islam. At pangatlo, mga kapatid sa Islam, ito po hindi maari sa isang nagsasagawa ng i'tikaf, hindi siya maaring lumabas o umalis mula sa masjid maliban na lamang kung may kinakailangan. Kung may kinakailangan o dapat ito tugunan. Katulad ng tawag ng kalikasan, o kaya kung may kinakailangan siya na kunin sa bahay. At ang pang-apat, mga kapatid sa Islam, ay ang pag-aalaga o pagbabantay ng lahat ng mga gawaing pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagbabantay o pag-aalaga sa lahat ng anumang uring pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, katulad ng mga sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad ng pagsasagawa ng salah, mga voluntaryong salah, salatul duha, salatul nawafil, at pagbabasa ng Quran. So dapat ito ay pagsikapan ng isang nag-i'tikaf ang
pagsagawa ng anumang uring pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob ng masjid upang makamit ang gantimpala mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kaya naman ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginagawa niya nanatili siya sa moske upang sa ganon ay maisagawa niya ang mga kabutihan, ang pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat ang mga araw na ito ay minsan lamang ito. So kaya naman ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ginawa niya sa huling 10 araw ay talagang pinagsisikapan niya at alang-alang din sa pagsalubong ng Laylatul Qadar. Alang-alang din sa pagsalubong ng Laylatul Qadar na kung saan hindi ito tinutukoy sa atin ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hindi din ito tinutukoy ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin upang sa ganon ay mapahalagahan natin ang mga gawaing kabutihan o pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, o upang mas mapalapit tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upang malapit tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kaya naman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ipaalala ko sa aking sarili at sa inyong lahat na pahalagahan natin ang gawain na ito sa halos ng ating makakaya. Ay pahalagahan natin ang gawain na ito sa halos ng ating makakaya, sapagkat yun na nga ay minsan lang ito. So kaya naman ay nararapat lamang sa atin na isakripisyo ang ating sarili dito, sapagkat lalong-lalo na ito ay nasa buwan ng Ramadan. Na kung saan ang mga kabutihan dito ay tutungbasan ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, katulad na sinabi, nabanggit sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kabutihan dito ay dadagdagan o tungbasan ito ng 700 at higit pa rito. At lalong-lalo na, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa pagbabasa ng Quran, sapagkat katulad na nabanggit natin sa nakaraang topic natin, na kung sino man, nabanggit sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man nagbasa ng isang letra mula sa Quran ay mapasa kanya ang isang kabutihan, at ang kabutihan na ito ay katumbas ng 10 kabutihan. So ibig sabihin iyon ay sa mga normal na buwan, mga kapatid sa Islam. So what more kaya? Paano pa kaya kung ginagawa natin ito sa buwan ng Ramadan? So ito ay sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, sa buwan ng Ramadan kung saan ay binaba dito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Quran. So kaya naman, mga kapatid sa Islam, ang pagsasagawa ng itikaf, ito ay ipinahintulot sa atin ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upang sa ganon ay masakripisyo natin ang ating sarili sa paggawa ng mga ipinag-uutos sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa paggawa ng mga gawaing kalulugdan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So hanggang dito na lang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway kapulutan natin ng aral. Ipanalangin ko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na asallahu Subhanahu wa Ta'ala yaj'al hadzal amal khalisan liwajhihi al-karim. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.